Sa bawat halalan, mahalaga ang mga materyales tulad ng logo, kanta, slogan at kung ano-ano pa sa kampanya ng mga kandidato. Sa panahon ng kampanya, umaasa ang mga kandidato na sa tulong ng mga elementong ito, makukuha nila ang atensyon ng publiko para sila ay iboto. Pero ano ang mangyayari kapag ang mga ito ay ginamit ng walang pahintulot? Ano ba ang saklaw ng intellectual property law sa panahon ng eleksyon? Pag-uusapan natin yan sa Batas et al. Magandang araw sa ating lahat. Ito ang Batas et al. Sa Newswatch Plus. Ako si Attorney Al Agra, ang inyong law teacher ng bayan. Ngayong araw para talakayin ang mga batas patungkol sa intellectual property kapag panahon ng eleksyon, makakasama natin si Attorney Jeremy Jan Bayaras ng Intellectual Property Office of the Philippines. Siguro bago ang magandang paunang diskusyon ay ano ba ang intellectual property? Paano siya mahahalintulad halimbawa sa real property or personal property? Ang intellectual property ay creations of the mind. They are creations of the mind and they are considered property because you can own it, you can sell it, and you can assign it to other people. And people can steal it. And people can steal it, But they like should real not. property and Yes. other personal properties. Compared to real and personal property, para lang makumpira ng taong bayan, anong pinagkaiba niya? Yung intangible po kasi yung intellectual property. Ibig sabihin, hindi mo siya talagang nakikita o kaya nahahawakan. Yan. Tulad ng, yung intellectual property, meron siyang iba-ibang klase. Meron tayong tinatawag na patent para sa ating mga inventor, trademark para sa ating mga businesses, no? At copyright para sa ating mga literary creatives, no? Ang ating mga creatives. Magbigay ka nga halimbawa bawat isa para sa trademark. Ano ba ang pangkaraniwang tine-trademark? Ang tine-trademark yung mga services o kaya goods, no? Kung makikita natin araw-araw, no? Paggising natin, no? Pag nag-toothbrush tayo, may brand yung ating toothpaste. Trademark. Trademark yun. May brand din yung ating toothbrush, ganyan, no? Ang patent naman, Ang patent sa mga karaniwan sa mga engineers natin, sa ating mga scientists na may mga naimbento. Yan, katulad ng sa ating meron tayong estudyante from Bicol, no, nakagawa ng parang from pili, yung ginagamit nila na pandikit sa mga eroplano. Yan. at ang copyright naman. At ang copyright naman para sa ating mga creatives, no, mga authors and creators, so nandyan yung mga composers natin, andyan yung mga gumagawa ng libro, even software, sir. Even softwares are, yung language na ginagamit doon are covered by copyright. Ano naman ang mandato at papel ng IPO of the Philippines patungkol sa intellectual property? Ang IPO, kung saan ako galing, sir, ay we promote intellectual property, we protect, help the rights holders to protect their rights. Yan. Ganon din, naglalabas din ng IPO ng regulations patungkol po sa intellectual property. Nabanggit natin kanina na pwedeng nakawin ng ibang tao ang property, whether real, personal, or intellectual property. Pag ninakaw ang isang intellectual property, ano mga parusa, Attorney J? Madami tayong parusa. Pwedeng kriminal, no? Siyempre, pag parusa, ang inisip natin kriminal po yan. Meron sa patent, meron tayong up to 3 years na imprisonment. Ganon din sa trademark. Pero mas malaki, sir, ang penalty kapag copyright may nag-infringe ng copyright, no? Meron tayong gradation, no? First offense up to 1 year up to 3 years. Second offense 3 years to 6 years, imprisonment po 'yan. And then from the third offense 6 years to 9 years. Sino ba ang pwedeng mag-angkin o mag-ari ng copyright, patent, tsaka trademark? Yung mga for patents and copyright, yung
creator po noon, no? And for trademarks, kung sino yung nagmamay-ari nung trademark. But usually for patents and copyright, kung sino yung nag-create. Like, but it has to be created, sir. Oo. Hindi siya pwedeng idea lang. Kasi kung hindi siya na-reduce into an expression, like in copyright, hindi siya protected ng batas. Paano kung na-create tapos hindi mo naman naparehistro sa IPO field? May epekto ba yun? For patents and trademarks, sir, yes. Because you need to register para magkaroon ka mag-grant yung rights mo. But for copyright, sir, from the moment of creation, Kahit meron hindi ka mo ng copyright, naparehistro? kahit hindi naparehistro, sir. So yung mga kanta, yung mga ginawa nating tula, lahat yun po may, from the moment of creation, mga painting natin are protected from the moment, from that very moment. Sa panahon ng eleksyon, ano ang pwede nating maituring na intellectual property, Attorney Bayaras? Usually, sir, sa copyright, no, ang ginagamit ng ating mga kandidato, yung mga jingles nila. Jingles? Yeah. Minsan, may gumagamit din ng trademark. Ano? Halimbawa, may mga pangalan na katulad ng isang produkto, for example. Okay. Minsan, baka ginagamit nila yun, ano? And that would be a violation of the rights of the trademark holder. Pero sa copyright, sir, mas madami. Yung mga kanta, yung mga pinapalitan lang nila yung lyrics. Mga logos ng mga partido, ng mga ginagamit ng kandidato, intellectual property ba siya na may tuturing? Yeah, parang trademark ang dating nun, mga logos ng ating mga partido. Yan. Mga speeches, covered ba siya? Yes, speeches are covered, except that, sir, i-clarify natin yung speeches. Yung mga speeches sa mga na official, like mga speeches natin sa Congress, for example, are not covered by copyright. Okay. So anyone can actually use those, can quote from speeches from Congress, even sa huwes, sa ating mga korte. However, the law, sir, says that kapag yung pag-collect ng mga speeches na yan is an exclusive right of those who authored those speeches. Sa panahon ng eleksyon, malapit na. No? Ngayon, nag-file na ng mga certificate of candidacy. Next year, mag-uumpisa na ng kampanya. Itong ating mga kandidato, yung mga campaign teams nila, nagpaparehistro ba sila? Dumudulog ba sila sa Intellectual Property Office para sa kanilang mga intellectual property? Wala kaming experience na merong nag-register ng kanilang copyright or trademark. But hopefully, with our MOU with the COMELEC, sir, kung meron silang makreate na copyrighted work, they can register it with us. In previous elections, tuwing panahon ng eleksyon, marami bang dumudulog nga at pupunta sa IPO field para magparehistro or hindi nila ginagawa yon? Hindi pa siguro napunta sa kanilang awareness, sir, yung kanilang pag-register ng kanilang intellectual property. Usually, ang ating mga candidates kasi, sir, they, instead of creating, they actually use others' works. Yes. Okay. Kasi mas popular na yung mga songs ng iba. So they, parang sinasakyan na lang nila yon, para mas maging familiar sa mga voters. Minsan napapansin natin, may mga kandidato gumagamit ng tono, jingle, lyrics ng akda ng iba, no? Legal ba yon? May tinatawag tayong fair use. Fair use. Sa copyright, no? Pero yung fair use na yan, sir, meron siyang 4 factors na tinatawag. Una, ano ba yung purpose ng ating paggamit ng copyrighted material? Tapos, ang pangalawang factor po ng fair use na tinitingnan natin, yung nature of the original work. If the original work is more creative, katulad ng kanta, the lesser one can invoke fair use. The third, sir, is yung substantiality na tinatawag natin kanina, yung 3 seconds. Minsan, tinitingnan natin, quantity. Sabi nyo, hindi ko naman kinopya yung buong kanta. O kaya, pinalitan ko lang naman yung ganito. No? Ang sinasabi sa principle na yan, sir, is that qualitative yung pagkopya. Kung yung quality, yung 3 seconds kanina, Yun ang kung yun yung pinakapuso puso nung kanta, ay infringement yun. Hindi pwedeng fair use yun, sir.
At ang pang-apat na tinitingnan natin sa fair use, yung effect sa market nung paggamit ng kandidato sa kanta. Does it affect the marketability of the song? No? Not necessarily factual yung epekto, no? Yung posibleng epekto sa kanta ang tinitingnan ng batas. So sa usapin ng kampanya, ako kandidato, gagamit ako ng ibang kataga o lyrics at melody nung kanta na may iba may-ari. Ano ang kailangan kong bantayan para hindi naman ako makasuhan under our intellectual property laws? Anong mga tips? Ang unang-unang tip natin dyan, sir, kumuha ng lisensya from the rights owners. Usually, ang ating mga rights owners, they have their collective management organizations na tinatawag, Okay. sir. Ito ay asosasyon ng mga rights holders that manage the economic rights. Kumbaga, sila naglilisensya sa mga users. No? For our composers, may andyan yung PhilSCAP natin. No? Pwede silang pumunta sa website ng PhilSCAP, ask a license. At kailangan from there. magbayad, no? At magbayad ng royalties. Kung hindi ka kumuha ng lisensya, anong pwedeng maging epekto sa'yo? Illegal na ba yun? Yun ang magiging infringement, sir. Yan na yung, because our copyright law, sir, tinatawag nating malum prohibitum. Okay. So, ibig sabihin, kapag ginawa mo yung exclusive rights ng copyright holder na walang paalam, automatic infringement. So, ano ba yung mga exclusive rights ng ating copyright holder? The right to reproduce the work, the right to public performance of the work, the right of public display, the right of communication to the public. So lahat ito, sir, exclusive, at kapag ginawa na walang paalam, automatic sa ating intellectual property law, infringement. Pag-usapan naman natin yung mga logo, lalo na sa party list, no? Bawat party may iba't ibang logo. Yun ba ay tinuturing nating intellectual property? Pwede nating ituring na intellectual property yun, sir. At kailangan iparehistro. Pwede naman nilang iparehistro yun, sir. Oo. Pwede nilang iparehistro. Pero pwede bang gamitin ng ibang partido ang logo ng ibang partido? Ay, hindi dapat, sir. Pero meron tayong tinatawag naman sa trademark na nominative fair use. Okay. So, kumbaga, if you only make it as a reference na, mas maganda yung plataforma namin kaysa plataforma nila, tapos nakalagay doon yun, pwedeng invoke yung nominative. No? Nominative kasi name. You name the other party. Pero kung gagamitin mo yung logo ng iba, pwede ba yon? Hindi dapat, sir. Hindi pwede. pwede. Ngayon, no, because of social media, ang dami mga art cards. No? Pwede ba bang kopyahin yung disenyo ng art card ng iba sa kampanya? Medyo mahirap sagutin yan, sir. Ano? Kasi malamang copyright yan papasok. At meron tayong tinatawag na idea. Baka yung art card na yun, sir, is just a format. Oo. Okay. Kasi meron tayo sa copyright na ideas, concepts, formats are not copyright protected because they are, like ideas, they are the building blocks of knowledge, no? Kaya sinasabi natin kanina, yung creativity ng mind should be expressed, no? It should not remain as an idea. So parang TV format din, sir, no? Meron tayong kaso sa TV format dati na hindi copyright protected ang format. Kaya may mga TV shows na pare-pareho yung format. According to the Supreme Court, in that case, it's equivalent to a concept. And concepts are not copyright protected. So, baka yung art card, sir, hindi, or pwedeng format lang ba yun? Or ano, case-by-case basis natin titingnan yun, sir. Speeches, yun ba ay protektado? Pwede mo bang Yes. kopyahin ang campaign speech ng isang kandidato at without naming that other candidate, gagamitin mo yung speech ng iba? Ay, hindi pwede, sir. From the moment na nag-speech siya, kanya na yun, copyright na niya yun, sir. So, hindi pwedeng kopya, no? Kopyahin, basta-basta, unless they make a reference or quotation siguro from the speech. But para kung kopyahin yung buong speech at gamitin na kanya, na parang kanya, hindi po pwede. Parang plagiarism. Plagiarism din po yun. Oo. Attorney Bayaras, paano ang mga deepfake, manipulated content, maling gamit ng artificial intelligence, saklaw ba siya ng mandato ng Intellectual Property Office? Saklaw po siya, pero ngayon hindi pa masyadong klaro ang ating guidelines, no, on intellectual property.
I heard yung ating COMELEC na meron siyang nilabas na guidelines on AI pagdating sa pangangampanya. And the guidelines ng ating COMELEC has to do with the output of the AI. Sa atin sa intellectual property, ang tinitingnan natin hindi lamang output, kundi yung input. Paano ba tinetrain yung ating mga artificial intelligence? So, sa ngayon, hindi pa masyadong, kasi wala namang batas pa, no? Hindi masyado pang, inaaral pa natin yan, no? Pero ang output, yes, it's covered by copyright, and we are still thinking kung ito ba ay ipoprotect ba ng copyright o hindi. In other jurisdictions like US, they consider it as part of the public domain. Ibig sabihin, pwedeng kopyahin ng sino man. Pero kung na-manipulate, tapos lumabas na hindi na siya totoo, anong pwedeng gawin ng IPO? Doon sa ating pwedeng ipa-take down ng IPO, yung ganong mga klaseng, lalo na kung nasa internet, no? Nasa website nila, pwedeng ipa-take down yung website ng Intellectual Property Office. May capacity ang IPO to take it down, to remove it? Yes, binigyan yung IPOFIL, no? Ganon din, no? Nagre-request din tayo sa NTC, no? Nabigyan din siya ng ganong klaseng kapangyarihan to take it down. Yes. Tungkol sa cyber libel, defamation, misinformation, disinformation, ano naman ang pwedeng gawin ng IPO? Dito sir, it's more of other criminal law siguro ito, more than intellectual property. Pero if there is an infringement, papasok po siya sa coverage ng mandato ng Intellectual Property Office, at doon pwede naming tingnan, no, kung ito ba ay the rights holders rights are violated, and mag-award si IPOFIL ng damages. Ano ang koordinasyon ng COMELEC at ng IPO para sa darating na halalan? We just signed an MOU, sir, on October 22 with COMELEC. Andun si Chairman Garcia. And nagkasundo yung IPOFIL at COMELEC na magkaroon ng mga awareness campaigns pagdating sa intellectual property sa ating mga kandidato. And nagkasundo rin, sir, yung COMELEC at IPOFIL na from MOU, baka pwedeng graduate into an MOA na merong concrete actions. And one of the proposed concrete actions is that we publish the names of candidates na kumuha ng lisensya. Pero sa ngayon, wala pa. Wala pa, yes. Pero in the works. Salamat, Attorney Jay. Ano naman ang mensahe mo, mga tips, guides para sa ating mga botante, para sa ating mga kandidato, para sa ating mga aspirante sa usapin ng intellectual property sa darating na halalan? Una-una, ating respetuhin ang intellectual property ng ating mga creatives, no? Pangalawa, kung kailangan natin kumuha ng lisensya, kumuha tayo ng lisensya sa ating mga rights holders. Andyan ang kanilang mga collective management organizations para magbigay ng lisensya. At sa ating mga botante, tingnan natin kung sino yung mga sumusunod sa batas ng intellectual property sa pangangampanya. Dahil dito pa lang, malalaman natin kung sino mapagkakatiwalaan natin ng ating mga magpapalakad ng ating bansa. At wag nating iboto ang nagnanakaw ng intellectual property. Yes. Katulad ng ibang ari-arian, ang mga logo, slogan, akda, larawan, video at awit ay may tuturing na ari-arian na hindi pwedeng angkinin na walang pahintulot mula sa may-ari. Kaya't mag-ingat, galangin ang karapatan ng kapwa at pangalagaan ang sariling ari-arian. At maraming salamat sa inyong muling pagsama dito sa Batas et al. Ako si Attorney Al Agra. See you next time dito lamang sa Newswatch Plus.